Blessed evening to each and everyone. Welcome to Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna, that's right, dito muna tayo. Again, maraming salamat po sa mga viewers natin na nanonood po ngayon sa oras na ito. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po again dito sa ating programa ng GCCF of Central United Methodist Church. Now, before anything else, I would like to thank our partners. Unang-una po, Wingspired Unlimited Chicken Pops and Chicken Wings, Luminosa Health and Wellness Products, and last but not the least, RCA Build Pro, redefining collaborative architecture. So maraming salamat po sa ating mga partners. Lalo-lalo na po sa ating mga Anything Goes crew. Unang-una po, spearheaded by Miss Mara Panganiban, New Ministries Chairperson, Jen Mendillo and EJ Mahipos ang ating executive producers, Mr. Ryan De La Serna ang ating director. Of course, si Mr. Sean Abela ang ating multimedia chairperson, and last but not the least, syempre pa ang ating administrative pastor po ng Central United Methodist Church na si Reverend Rani Jacinto. Maraming salamat po sa inyo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Alright, let's jump right in po sa ating mga special guest ngayong gabi. So, bibigyan ko lang po kayo ng mga konting hint lang po sa ating special guest kasi pag sinabi ko po yung mga details, spoiler na po yun eh. At malalaman nyo po, masusurpresa po kayo at mag-e-enjoy po kayo. Unang-una po, sila po ay mga musicians. So, ito pong ating special guests ay couple po. Musicians sila at hindi lang po sila ordinaryong musicians. I can tell you that. Napakahusay po nila ng mga musicians. Number 2 po, sila po ay active workers po ng Central United Methodist Church. So hanggang doon lang po muna tayo kasi spoiler na masyado, marami pa pong alam po napakarami nilang background po pero sila na po ang magkikwento ng kanilang mga background po sa gabing ito. Kaya sit back, relax, enjoy. Please welcome our special guest for tonight, the Blances couples, LG and Francis. Woohoo! Magandang gabi sa inyo, Kuya LG and Ate Francis. Magandang gabi, DJ Kuya Happy. DJ Happy. Kuya, DJ Happy. Ay nga pala, masingit ko lang. Nako, medyo kwela tayo dito. Maganda to, entertaining din po to, especially nakaka-inspire po. So, ang ating couples po ngayon, kitang-kita nyo po, pareho pong naka-red because we are celebrating Love Month pa rin. Kaya ang ating episode ngayon is more on love. Ayan. Okay. So, unang tanong, kamusta naman kayo, Kuya LG and Ate Frances? Sige. Okay naman, Happy. We're glad to be invited sa iyong program and we praise the Lord dahil patuloy kang ginagamit sa ministry ng Central Church. Yes. We're blessed and privileged na makaupo dito with you, DJ Happy, and to share also our experiences at the same time yung ministry namin that God has called us. Yan. O ito, bago tayo magsimula, alam ko maraming kikiligin dito eh. Ako nga, kinikilig na eh. Sa kulay pala ng damit, talagang nakakilig na. Totoo, no? Maraming salamat unang-una sa inyo, no? I know napaka-busy nyo sa inyong mga gawain outside and inside the church. Totoo yan, lalo na sa music, nabanggit ko. Hindi kayo mga ordinary musicians. Para po sa akin talagang actually hanga ako sa inyo. Totoo yun. Ngayon, dahil doon muna tayo sa pagiging musicians ninyo, no? Paano nyo nasimula yung pagiging musicians nyo? Is it inborn ba? Bata pa kayo, na-realize nyo na yun? Or later on sa inyong paglaki? Okay. Ako muna mauna. Okay.
I was born in a family na who loves music. Yeah. Okay, so Yeah. yung mom ko is a Methodist, but my dad was a former Catholic, Roman Catholic. Pero he was converted and has been an active member Mhm. of our home church sa UCCP Signal Mhm. Village, Yeah. which is in Taguig. So, nung mga younger years namin, talagang dinala kami ng magulang namin into singing, into music ministry. So, nasa children's choir kami. Mamaya na yung side Yeah. story about yung way naman paano kami nagkita, no? Pero yon, I was brought up together with my siblings sa family who's serving the Lord through the music. So yon, I started playing for the worship service sa UCCP, sa home church namin sa Taguig, when I was 9 years old. So yun na yun, nag-start na doon hanggang sa na-involve na sa children's choir, sa adult choir, hanggang sa walang conductor sa choir. Mhm. So I engaged myself to teach na yung choir. Mhm. So that was high school hanggang sa dire-diretso na. Mhm. Until God called me to this ministry. And from UCCP, napunta sa back to Methodist kasi yung roots naman ko Yeah. Methodist. Mhm. Okay, So- return that. So nagkakilala kami Ay, at love story ka agad? Hindi. Nagkasama kami sa music ministry. Yun, yun. Okay. Siya ay 10 years old, ako ay 8 years old sa Yeah. junior choir. Mhm. So since then talagang Nasa dugo na. Nasa roots na talaga Mhm. na papunta kami doon sa Yeah. singing. Mhm. It just tumibay lang talaga siya, Mhm. especially nung naging conductor na siya ng, Mhm. ng choir. Mhm. So yun. So yung mga time na yun, no, yung kabataan nyo, alam nyo na kagad sa singing. So what about yung sa instruments? Na-realize nyo ba agad yun? Or later on nyo lang na-discover na, may talent pala ako dito, let's say. Ako, I started with singing, pero together with singing, nag-aral na rin ako ng Okay. piano. Mhm, Okay. mhm. Siya din, ikaw rin naman dad, no? Nag-aral din siya ng piano kasi yung mom niya Yeah, used to play the piano Yeah. also. Kasi born din sa isang very, very deeply founded faith. Yeah. Kaya into music ministry din Mhm. yung mother niya. Mhm. So yun, I started with piano. Yun talaga. So Mhm. I was 9 years old. Hanggang sa na-stop, tapos aral ulit, na-stop, hanggang formal training na Yeah. ng music Mhm. sa UP, College of Music. So yung pala, no, totoo talaga yun, ano, yung kung family kayo talaga yung roots nyo, Yes. family of musicians, talagang meron ka rin confidence na halimbawa yung interest mo is piano. May confidence kayo na mag-i-indulge ako dito, pag-aaralan ko to lalo, i-improve ko sarili ko. Kasi usually, di ba, pag yung typical lang na yung may kaba yung ayoko, baka hindi ko alam yan Hindi ko kaya. Oo, hindi ko alam yan, ganun kagad. So talaga, no, it's in the blood talaga. Actually, it's in the blood, tapos it's really a call of the situation. Yeah. Kasi Sa pa- walang musician, Mhm. so walang magtuturo, walang tutugtog, Mhm. no choice kasi Mhm. ako lang yung nag-aaral. So talagang as in no choice, sige, hands-on ka kaagad Mhm. at a very young age. Yeah, at a very young Yeah. age. Tsaka passion din talaga. Interest, Yes. no? Interest. Yes, Oo. yes. Mhm. I agree to that. Mhm. Kaya we're happy. We're happy DJ to say, happy. no, na ngayon na may pamilya na kami. Mhm. Kahit maliit yung bahay namin, may piano sa loob. Mhm. Kasi yun yung talagang ano namin eh. We enjoy singing. Yeah. Enjoy Mhm. jamming, yeah. ganyan. Kaya yun yung ano namin. Mhm. Talagang At ito pa, no, naalala ko, talagang hindi lang hindi lang kayo singers composers pa, no. Alam ko din na anytime, kahit impromptu, nakakagawa kayo ng Hindi ako yun. No. Siya yun. Ay, oo, diba? Siya yung Mm-mm. hen yun ng pamilya. Yeah, Oo. no, totoo. Ngayon, okay, Kuya Elgis, dahil ikaw yung tinuturo, syempre, as composers, di ba? Marami nagsasabi, ang hirap naman yan kasi mag-iisip ka pa niya, kailangan mo pa ng inspiration, yung iba, kailangan pa daw pumunta ng mga ibang lugar para mag-gather ng inspiration, makita niya, maramdaman niya, gano'n. Pero yung sa'yo, is it hard na gumawa ng composition? Pero sa tingin ko parang hindi eh. Sige. Para sa'yo. parang ano siya eh, parang developed talent lang siya. Yeah. Na nagagawa. Mhm. Hindi ko alam paano, pero
pag natutuwa ka, nakakasulat ka ng konting mga lyrics. Until na-harness siya nung dumating ang pandemic. Kasi during pandemic, 2020, 2021, 2022. So, since bawal magkita-kita at magsama-sama, naisipan lang namin na let's find a way to greet other family friends or families, no, na paano natin babatiin ng mas medyo may excitement ng konti. So, nagsimula lang doon, konting mga lyrics lang, no? Pero hanggang ngayon, nakita namin when Francis challenged me to translate mo nga in Tagalog yung ibang mga anthems. So I tried, and siguro biyaya rin ng Panginoon kasi parang pag inupuan na, madali na siyang masulat. Yeah, that's true. Pero bigyan lang kita ng konting background. Hindi naman siya automatically gano'n, ano. Dumaan din naman sa ibang mga proseso siguro. Pero ang pinakamalaki ko sigurong experience is that I have worked with GMA 7. Yeah. Kung pwedeng banggitin, na nagtrabaho ako sa GMA 7. So as a account supervisor for programs. Yeah. Pero ang trabaho ko doon, stage and sets. Yung gumagawa ng mga stage and sets, no? And throughout, nakakapanood ka ng mga taping. No? Pero ako, I've been with a show, yung Bubblegum, for 2.5 years. So doon ko nakita, napapanood ko kung paano ginagawa nila, napapanood ko kung paano ginagawa ng mga writers, ni Bitoy, kung paano nila ina-execute yung mga kanta. So I think that adds inspiration para, or knowledge. Yeah. Nakadagdag siya ng knowledge sa akin para nung time na ako na yung nag-iisip, pwede palang gawin. Kaya lang ang tingin ko nga, madali. Sa iba, Pero parang- sa amin mahirap. Like yung birthday niya, 50th birthday niya last year. So, kahit anong isip namin ng ano kayo isusulat natin for him kasi siya yung laging gumagawa. So, sabi ko, Dad, ang hirap pala na ginagawa mo. Paano kami gagawa ng kanta para sa'yo? Pwede ba gumawa ka ng kanta mo para sa'yo? Kakantahin na lang namin. Pero ibang ginawa niya, kumanta siya ng kanta niya mismo. Parang sagot dun sa greeters niya sa social media. So, sabi niya, ganun ba talaga kahirap? Tapos sabi ko, sobrang hirap, Dad. Kasi isang stanza lang, hindi mo talaga ma-compose yung lyrics. Kahit husband ko na nga eh. Hirap ako kung paano gawin. Tapos sabi ko, pwede akong gumawa yung very short na siguro simpleng-simple pa ulit-ulit lang. Pero unlike yung ginagawa niya. Kaya sabi nila, talagang talentado. Yes. Tsaka it goes beyond rhymes eh, di ba? Yes. Usually, di ba ganun ang ano eh. Eto naisip ko lang. Kuya LG, dahil isa kang mahusay na composer, di ba? Siyempre alam naman natin ito, 'di ba? Yung mga nakikita natin sa social media, sa TV, let's say mga programs noon, how to write, how to compose songs, yung mga ganun, 'di ba? Songwriting, etc., yung mga ganyan. Do you believe man na kailangan merong talagang yung method or ang pattern, or mas importante yung sa puso? Sige, anong hindi, tingin ko dapat talaga umupo tayo sa mga ganong writing kung may talagang desire tayo to do it. Yes. Pero I believe it still goes yung emotions ko, ano yung gusto mong palabasin. Yes. Kasi ako hindi naman ako talaga aral na nagsusulat, no. Pero let's say if I write a song for you, tapos kilala kita, madali kong gagawa yung ano doon, Dapat may connection. madali kong magagawa yung lyrics. Ganun lang naman siya kaano. At parang mas beautiful siya, no? Mas Yes. maganda, no? Mas may substance, Yes. mas parang mas worth it, Yeah. no? Ganun. Pero ano ko lang happy hindi yun yung original writing Gumagamit It's like a parody, tayo parody. parody type of writing naman siya kasi ibang usapan kapag yung So parang gumagawa you're ka ng putting melody. lyrics lang to this certain melody. Eto nga naisip ko diyan yung ganyang technique kailangan talaga diyan witty ka. Totoo, no? Witty. You have to be a witty person talaga. Yeah. No, yung mabilis yung mind mo sa Bilis mag-isip. sa mabagay-bagay, mabilis mag-isip. Totoo 'yun. Malikot ang isip. Yun. Ganon, Tama, witty, hindi wetty. Ay, Iba yung wetty. witty. Witty. Okay.
Alright. Oh, very informative Sabi ko sa inyo mga viewers di ba? Nakakagulat, di ba? Kasi pag inintroduce ko sila ng nandun na lahat, wala na, parang spoiler masyado. Tingnan mo, kayo yung nare-realize yun na papanood nyo, nalaman nyo, wow, ganun pala, no? Maraming natututunan sa kanila. Now, moving on, punta tayo kay Ate Francis. Bilang isang conductress, no? At hindi lang conductress, well-versed, seasoned talaga. Totoo yun, no? Seasoned conductress. Kasi may mga iba't ibang style yan. Yes. Ganon. So, depende dun sa tuturuan mo. Yun. At depende dun sa kakantahin nila. Yun. Okay? So, very, very defined and specific. Kunyari, kakanta ka ng hymns. Hymn ang kakantahin mo. Hindi naman pwedeng pop style ang pagkakakanta mo doon. So, how do you sing hymns? Yeah. It's the way how you sing hymns. Okay? So, hindi man pwedeng ala rock style. Katulad pag nasa service, di ba? So, hindi pwedeng pop ang dating. Yeah. Pag contemporary naman yung kanta, kunyari, sa choir, kailangan, unang-una kasi, number one, yung music. Ano yung gusto ng composer and arranger? Ano yung nire-require niya na palabasin dun sa music? Yeah. Okay? Ano yung style kasi, it will matter, depende sa material mo. Ibig sabihin, depende sa choir mo. Yeah. Kunyari, yung mga choir members mo mga bata lang. So, ang boses na expect mo sa kanila, boses bata. Yeah. You won't expect a very full vibrato from them. So, hindi ka pwedeng mag-require ng vibrato sa kanila. Yeah. Kasi very, very plain. Di ba? As in, angelic ang mga boses nila. So, yung sinasabi mo kanina na dapat walang vibrato, straight tone lang, Yeah. depende din dun sa nire-require nga ng piyesa. Pag sinabi doon na non-vibrato, walang vibrato, or pag sinabi, katulad kasi, yung vibrato kasi, nasa period yun ng music. Okay? Yung non-vibrato, yung walang vibrato, depende rin sa period ng music. Ngayon, since we're on the contemporary music na, interpretation yon ng conductor, how he understands the composer and the arranger. Yeah. So, at whatever works sa choir mo. Yeah. So, hindi ka pwedeng ipilit na gusto ko full vibrato dyan. Hindi naman kaya ng choir. So, I cannot require them what they cannot give me. Tama, So, tama. hindi pwedeng pilitin ko sila Tama. hindi ko sila pwedeng pilitin na straight tone nyo pero hindi nila kaya. Pero I can give them pointers and how to do technique, how to do it, 'di ba? Pero nasa kanila pa rin 'yon. Yeah. Ang kasi conductor and choir, may communication 'yon. How do you communicate? It's through gesture. Yeah. Gestures ng conductor. You cannot talk kasi habang mamouth mo lang. Minsan pag di nila ma-understand yung gesture ko, I want it louder, I want it softer. Especially kung bago lang kaming working together. Kunyari, ganon. Kailangan ko i-mouth. Sasabihin ko, Yeah. ganon. Gusto ko mahina. Pag gusto ko malakas, pero kung kilala na ako ng choir, alam na nila kung how do I move my hands kung gusto kong louder, kung gusto kong softer. Okay, so it's a communication between the choir and the conductor. So yung vocal technique na sinasabi ng ibang conductors na parang kiniklaim nila, this is the best technique, this is what you should do. Yan. Subjective siya. Kumbaga, hindi siya Applied to all. it doesn't apply to all choirs and to all people. Kunyari ikaw, sanay na sanay ka sa pop. Ganyan, di ba? Mahihirapan ka for sure kung pinakanta kita ng Renaissance na kanta na walang vibrato. That's true. Di ba? So, hindi kita pwedeng pakantahin doon. For sure, mag-exert ka ng effort. Di ba? Same thing sa bata. Or same thing sa adult. Yung mga adult kasi, minsan nasa age din yun eh. Yeah. Habang tumatanda ka, lumalaki yung vibrato mo. Di ba? Yung kulot. Yan, ganyan. So, lumalapad yung distance ng vibrato habang tumatanda. Yeah. Which is, mas mahirap siyang i-contain na paliitin. Yeah. Di ba? So, kaya lang, aging So, hindi mo talaga siya mare-require. So, talagang hanap ka ng piyesa that will suit the group, that will suit yung particular material mo or particular choir. So, kung kiniklaim ng iba na best yun and papalabas naman nila dun sa choir, then
that Oo, good that's for good. them. Yeah, Oo, oo. and congratulations sa conductor. Basta Good luck. yes. Basta mapalabas mo kung ano yung nire-require ng music Yeah. dun sa material mo, which is your choir, then na-gain mo na or nagawa mo na yung part mo as conductor. Mm-mm. In the end, happy in the end, Mhm. it's important that we give justice sa lahat ng music. Yes. Especially pagka arranged yan or composed yan. Yes. We give justice Tama. and we give respect to the composers. Tama. Oo. Yeah. Kasi more than the melodic line, meron din siyang lyrics, di ba? So, parang pinagsasama mo yung dalawa, lyrics and then yung melodic line. Mm-mm. So, yung melody tsaka lyrics, titingnan mo, saan ba papunta tong lyrics na to? Saan ba papunta tong music na to? Mm-mm. Then, in the end, marirealize mo, eto pala yung gusto ng composer. Mm-mm. Kaya pala, kailangan humina dito dahil eto yung lyrics niya, Mm-mm. dito papunta yung sound, Yeah, tama. ganon. So, something like, Kaya pala, that makes a lot of sense sa akin. okay. Kaya pala napakaganda ng tunog ng Vesper Choir. Shout out Vesper Choir. No. No kidding. Hindi ako pumapanig or what Hindi ka bias. Hindi ha? ako bias talagang matagal na, noon pa. Talagang Vesper Choir, pag nalaman kong Vesper Choir, maganda tunog talaga nito. God be It- the glory. It shows, yung explanation mo, Ate Francis, talagang it shows na tama kung ano yung capabilities ng majority, let's say nung members, nung choir members, yun yung yun yung itatap mo Hindi yung subjective, yung pipilitin mo. Tama nga naman. No, it makes a lot of sense. Tama yun shout out sa mga nasalihan kong choirs noon, Love you. Balik tayo ulit kay Ate Francis. Sige. Actually, very interesado ako sa part na yan Kuya LG, ano madadagdag mo ngayon? Let's say, tulad yan, yun nga, yung kailangan, of course, as choir members or choir conductors, conductresses, yung mag-a-adapt ka dun sa, mag-a-adjust ka sa members, di ba? Di ba meron minsan, I'm sure nakaka-encounter kayo mga members na pasaway. Madami. Di ba? Paano hinahandle? Si Kuya LG muna. Sige. Siguro that makes our partnership sa Partnership music sa ministry. music ministry maganda because most of the time she handles yung music. Yeah. If you have a 27-30 members sa choir, mahirap i-manage na lahat yon makakausap niya in one day or makakasalamuhan niya. Siguro ako, yun yung nakita ko na as we go along dun sa choir, especially sa Vesper, yung na-realize ko na malaki rin yung papel na itutulong ko in a way. Kasi may mga times na yung ibang mga members personally nakakausap ko on a personal level pala. Lumalabas may mga problema, Tatandaan po natin, ang choir hindi pwedeng mababawang relationship. It should have a deep relationship para maging maganda yung takbo ng group and yung as well as ministry. yung singing. Lumalalim yung ministry pagka magmalalim yung relationships. No? So siguro ako po, nagiging part ko doon, na itutulad na iambag ko doon sa ministry niya. Technically siya lang yung choir member talaga ako. Ang idadagdag ko lang is that may mga times na mayroong mga problems yung ibang choir members. Nasasabi ko sa kanya, Mami, may problema si ganito. May problema si ganyan. In a way, parang I'm keeping yung parang spirituality guidance doon sa ibang mga choir members. So, ganon yung aking naitutulong doon sa ministry. So, kung meron siyang mga hindi naintindihan minsan na choir member, but ganun ang ganun ang mga reactions mo. Minsan na-discover, ako ang nakaka-discover. Yung And then reason I tell bakit, her kung bakit ganun yung tao na yon at that particular point. Ang galing. So talagang teamwork, Teamwork Yes. talaga. And at the same time, yung approach nyo is yung maayos talaga, 'di ba? Hindi yung nananakot kayo, hindi yung pinapagalitan kayo. Ako suki ako lagi Pinapagalitan ako noon Tenor ako noon Tino-torture, parang gano'n. For the record, Kidding aside. Ayun, sige. hindi, for the record naman,
in my younger years, nag-walk out din ako. So nagagalit din talaga ako. Yeah. So, pero at the end of the day, kita nyo naman siguro, turning to salt and pepper Yeah. yung hair ko na because of God's wisdom din. Over the years sa ministry ko. So na-outgrow ko na yung impatience, yung basta yung anything Yung na mature, no? Oo, parang Nagmamature ka. I get to mature. Every Sunday kasi parang sa ministry ilang years na ba? Parang more than almost 40 years. Wow. Oo, parang almost 40 Wow. years na sa ministry. So nung younger ko, he can attest to that na nag-walk out ako, nagagalit ako. Even sa parents ko, kasi members ng choir ang family ko eh. So, at a very young age, pagalitan mo yung parents mo, di ba? Tapos dumating sa time na talagang walk out. Okay, so na-outgrow ko na yon. Being impatient will not do me good. Kumbaga. Yes, So, tama. wag na lang, di ba? Wag na lang pero andun pa rin yung na you have to remind them na lalo na sa church setup, di ba? This is a ministry. At the same time, you want your ministry to grow and mature. At the same time, excel also. Because we're not serving a certain person. We're serving the King of Kings and the Yes. Lord of Lords. So he just deserves yung best Yung sa best talaga. atin. Yeah. So Tama. lagi namin sinasabi, wag natin ibigay sa Diyos ang maliit na kaya natin, kundi dapat yung pinaka-best Yes. natin. If not best, excellent. Excellent. Yung kayang-kaya natin into excellence. So, yun lagi ang inspiration. Hindi naman siya bed of roses. Siyempre, on the process, mahirap siyang gawin. Pero, for the record, shout out ko din yung Tagalog choir. Baka Yeah. magtampo sila Yes, eh. yes. Hindi lang Vesper choir, Tagalog choir. Kaya lang siyempre, dun sa ministry with Central Church, 28 years na ako sa Vesper choir. Yung Tagalog choir, 3 years pa lang ako. So baby pa lang yung relationship namin. Pero I know that God is pruning it, tapos turning it into a very good partnership sa ministry. So, yun, hindi siya bed of roses at na-overcome ko na rin yung mga childish na treatment sa choir. Kasi alam mo naman, in the end, yung mga hinahawakan mo na members are volunteers. Yes. Diba? Hindi naman sila binabayaran. Unlike when you go out. Diba? Hindi naman sila professional. So, you really do it out of your love sa ministry. At the same time, gusto mo i-share kung ano yung binigay ng Lord sa heart mo. So, singit muna natin, Sige. nabanggit nyo, Tagalog Choir, Tagalog Chancel Choir, and Vesper Vesper. Choir. Sige, pwede nyo pong promote muna sila kung meron kayong mga plans, activities. Sige. Okay. Sa Tagalog choir, so far wala pa naman now. We're working on rehearsing and rehearsing. Tapos on the side, may mga special trips and bonding time, ganon. Pero one of the looking forward yung choir is yung mga natatranslate niya into Tagalog lyrics na very common na or alam na namin sa English na lyrics, gagawin niya sa Tagalog. Yeah. So yun yung nire-rehearse namin with the Tagalog choir. Sa Vesper naman, ikaw na sa Vesper, Dad. Ano bang meron? Ang Vesper kasi nakadevelop na siya ng sarili niyang program or Yes. ministries. Isa na doon yung parang tinatawag namin na music and mission. Yeah. So, dati yun ang tawag lang, mga 1997, 98, concert. ang tawag lang doon outreach concert or concert tour. Pero later on, they developed it into, ang tawag na ay music and mission. Kasi, na-realize ng mga choir members before na kung ang attendees mo or members mo are mga 70 or 80% from the provinces. From the province. So, paano nakakapag-give back yung choir doon sa mga provinces na nire-represent nila? So, one way is yung music and mission. Let's say they have a parang fundraising program for building projects or lately yung may nagpapa-tiles na church or nagpapabubong. That's our way of
sharing yung music. Extending our ministry. Yeah, extending the churches. ministry, sharing the music, and the message of God through yung songs na And also inspire them to do the same, di ba, Yeah. sa ministry. That's Yun. true. So, ganon. We before pandemic, we do it parang twice a year. Pero lately, on call na lang siya. Depende na lang kung Sa merong need. matutulungan. At depende sa availability. Kasi Ng yung mga choir members. members na high school noon, nagtatrabaho na ngayon. So, yung Professionals time, na. mahirap Yeah. din i-consider. Totoo yun, totoo yun. Mm-mm-mm. Parang come and go rin, then Yes. come and go, then babalik ulit sila. Babalik. Yeah. Talagang yung talagang yung Yung hindi mo naman transition. makokontrol yun eh. Yung Yes. talagang intact talaga kayo forever, yung mga ganun, di ba? Yes, Hindi. walang forever. Oo, walang forever. Pero it shows no sa Tagalog Chancel Choir and sa Vesper. Talagang ano no, it makes a lot of sense para sa akin. Kaya pala yung family no nandun talaga. Kasi talaga yung you give your your heart and soul talaga. Yes. Oo. At the same time, yung God-given talents nyo pa, di ba? Yun yung binibigay nyo eh. No wonder talaga. Kaya pwedeng sabihin Vesper family talaga, Yes. Tagalog Chancel Choir family. Yes. At yun nga yung sabi kanina ni Kuya LG, di ba? Yung kailangan meron kang deep connection, tama ba yun? di ba? Sa lahat, each. Sa members. Oo, hindi lang yung ito lang circle na to. Hindi yun. Lahat. Tama yun. Kasi nga family kayo as musicians para kay Lord, di ba? As Yes. singers. Tama yun. It Kaya makes a lot of kaya sense. happy we wanted to apologize dun sa ibang mga members. If they sometimes they find yung Parang intruders. aming Ganon. yung aming approach or yung the way we communicate with them. Parang nangingialam Parang tayo. nangangialam kami ng buhay niya. We wanted to apologize kung naman Kung ganun ang misinterpret. pakiramdam, kung ganun ang But pakiramdam. you nila. know, sa choir, kung halimbawang ikaw ay taga province tapos pagdating mo rito nagbo-board ka or nagdo-dorm ka lang at ang choir lang yung family mo, nakakatulong yung choir in some sense na pagaanin yung struggles na pinagdadaanan, especially kung estudyante talaga first time dumating ng Manila or walang masyadong family. Tama. So talagang pinaparamdam namin na pamilya tayo. So yung mga pwedeng i-share. Yung hindi pwede namang sabihin hindi po pwedeng i-share. So yun yung mga bagay na tingin namin nakakatulong naman, pero pasensya na kung Kung ang sa feeling nila ay nangingialam. o kaya parang minamanduhan Oo. yung mga ganon. Pero, yun. Actually, para sa akin kasi kailangan sa isang choir or choral group, lalo na ito sa church tayo no? Kailangan talaga dyan, meron discipline talaga. Yes. Di ba? Halimbawa, personally, kung kilala mo ako sa outside, iba yun. Ibang persona yon. Pero pagdating, let's say, sa loob ng choir, sa oras ng rehearsal, ng practice, iba, kailangan yung focus mo doon, di ba? Let's say 1 hour lang practice, di ba? 1 hour na nga lang yan, it's just a short time. Kailangan trabaho mo na. Parang gano'n, Yes. di ba? Be professional. Kaya may rules yan. Kaya kailangan, sa totoo lang sa akin tanggap ko yon. Ang mga choir dapat is mahigpit. Totoo yun. Kasi doon ka rin matututo doon ka mag-grow. Di ba? Pagdating ng time na ikaw na yung elder, let's say, syempre, ikaw na, alam mo na yun seasoned ka na mapapasa mo na rin yung sa next generation. Kaya, pag sa isang choir na maluwag, para sa akin, parang parang malabnaw yun. Malabnaw yun. Kaya halimbawa, let's say, Observation, oo. happy. Kaya halimbawa, lalo na sa church, let's say, pag church maaga yan lalo Tagalog service. Kaya ako, actually, kasama ako dyan dati Tagalog church service. Kailan ka ba babalik? Yun na nga. Nantay ka namin. Kasi nahihiya ako kasi yung consistency, yun yung sa akin, parang, siyempre kailangan 100% nga para kay Lord Yes, let's say, talagang kung kaya mo, kayanin mo, o be on time, di ba? Halimbawa, na-late ka. Pag na-late ka, syempre, may rules tayo Hindi naman pwedeng hindi ka nag-practice, aawit ka. Hindi rin katwiran dun, no? Hindi, aawit ako para kay Lord. Yeah. Which is okay yon. Pero kailangan, you give your 100% nga Yes. Di ba? Kaya kailangan, embrace mo yung rules. Di ba?
baba mo yung espada mo, parang ganon. Yeah. Diba? Embrace mo yung rules kasi ano yan eh, sa ikabubuti mo din yan. Kasi next time, na-realize mo, ganun pala yun. O sige, agahan ko na talaga. Pa-practice ako. Yan. Ako naman, yung case ko, kasi late ako lagi. Hindi pa pwede. Balik ka na, Happy. Kasi alam mo kung anong klaseng disiplina nire-require ng choir. Actually, totoo. Oo. Wala akong comment kasi I've been to a lot na mga ganyan. Ang higpit talaga. Talagang maski sa pagbabasa. Di ba? Yung sa tono-tono, nako, kaya lagi akong kawawa. Kidding aside, so part talaga yon na natututo naman ako sa ganon. Diba? Isang Happy, ang isang masasabi namin, ako in particular sa ministry ko with the choirs, kahit saang choirs ito, most especially sa church choir setup, yung church setup na na choral singing, na-develop ko na yung program na dapat pag di nila alam, ikaw dapat ang magbigay, di ba? Pero yung conductor kasi, pag hindi mo alam, ano ibibigay mo? Di ba? So dapat may alam ka. Yeah. Okay? So Tama. yung alam ko, kailangan ko matransfer sa kanila. So pag bagong member, kunyari, nag-signify sila na ate, gusto naming mag-member ng choir. So ang unang-unang tinatanong namin, nakakanta ka na ba sa choir? Nagkaroon ka ba na experience sa choir? Anong klase yung rehearsal? Ano bang hawak nyo? Lyrics lang ba? Screening talaga. Lyrics ba? Or ano? Kahit kasi sabihin natin na ministry ito, sa church lang naman, ganyan. The more na dapat mag-ano tayo. Put our foot forward, di ba? Dapat mas maganda pa nga dapat ang ibigay natin. So, ang ginagawa namin, ini-enrich namin kung ano yung meron na sila. Kung wala man sila, mag-i-start kami. Kunyari, sa theory, all about music. Yeah. So, kailangan kong i-feed sa kanila yon. So, may program kami na pagbago kang, I'm trying sa Tagalog din and sa Vesper talagang built-in na yon since I started 28 years ago, na-build ko na yon na hindi ka pwedeng kumanta ka agad. Kailangan may 1 month ka na training. Sit-in ka muna para alam mo yung dynamics ng choir. Dun sa 4 weeks na yon, at least 4 Sundays makapag music workshop ka. Yeah. So lahat yon, note reading, dynamics, and everything about music. Yeah. So dapat i-feed mo yun sa kanila, lalo kung hindi nila alam kung ano ba ang piyesa. Makakala nila piyesa ng kotse, piyesa ng kung ano So pag nasa choir ka, ang piyesa ay yung music score. Ayun na yon. So kailangan yung total package ng choir member, alam nila at the start So masabi mo rin sa kanila para saan yung ministry. Yes. Ano yung kino-cover ng ministry ng choir na to. Hindi lang kumakanta every Sunday. Ang tawag nga 'di ba sa Vesper, kumakanta kami sa KBL, sa kasal, sa buro, sa libing, name it all. Yeah. Saan mo kami invite? Sige, pwede kami as long as meron akong at least 8 members na magko-commit to sing. Kunyari, sasabihin lang ng isang member, ate, meron akong office mate na namatay, pwede ba tayong kumanta? O sige, Sunday, after the Vesper or after the service rehearsal, punta tayo. Kahit saan pa yan, Cavite, Commonwealth, or what. Kahit 8 lang kami, basta kakasya dun sa sasakyan namin. Sige, go tayo. So, yung ministry na yon, full package So, hindi lang dahil you want to serve the Lord, you want also to excel, you want also to deepen yung relationship mo sa Panginoon through the ministry na nag-engage ka. Tapos, at the same time, hindi lang sa loob ng simbahan, dapat lalabas ka din. So, yung program na yon, I'm so thankful and grateful sa Panginoon dahil nga sa Vesper Choir nagagawa namin yon. Yes. Sa Tagalog kasi very limited yung time ko. Kaya nga nag-a-add kami ng hello, shout out sa mga Tagalog choir. Magsa-Saturday rehearsals na tayo. Additional rehearsal kasi kailangan namin mag-max out ng time to rehearse So, para magawa ko din kung ano yung dapat kong gawin as a conductor, as their conductor. So, yun. I can add pa. That throughout the years, happy of being with the choirs, siguro ang isa sa natutunan namin is yung dynamics ng choirs iba-iba. Hindi natin pwedeng i-template na dapat ganito lahat yung tayo isa, ganito. ganito yung isa. I would like to share, kagaya nung
kung yung Vesper nag-involve sa mga outside ministry singing, Mm-mm. yung ibang choirs, makikita mo, nandoon naman yung mga church leaders ng church. Mm. So, hindi natin pwedeng i-demand sa kanila yung pwede mong i-demand dun sa yes. ibang choirs. Yes. We can respect that, but ang pinaka pwede lang natin gawin or hope na pwedeng i-stretch out yung capabilities Ng members. or yung kayang gawin ng mga members. Anyway, sabi ko, ang mantra ko lagi, Happy, pagdating sa singing, yung pagiging choir members dito sa lupa, rehearsal yan Rehearsal, pagdating yes. natin sa Oh, langit. that's true. Kasi pagdating natin sa langit, Wala tayong wala gagawin. Day and night, di ba? 24/7. Kaya yung mamahilig umawit sa CR, no? Banyo King and Queens. Oh, this is your chance. Labas na kayo at Labas. involve yourself sa ministry ng church Oo, at sa diba? choral singing. Actually ako why not? Po-promote ko talaga Tagalog Chancel Choir and Vesper Service dito po sa Central United Methodist Church. Kung talagang nararamdaman nyo, kinakalabit kayo ni Lord na ibahagi nyo yung mga talento nyo sa pag-awit, hindi naman kailangan dyan yung super galing ka na agad eh. Yes, Kaya nga, yes. nakwento nga nila Kuya LG at Ate Francis na may mga trainings, may mga techniques, may mga yung mga tinuturo yan, no? Hindi mo naman dapat sabihin agad na ay hindi naman maganda boses ko di ba? Pero hindi din naman katwiran yung let's say gusto Magaling mo ka na. mag-serve kay Lord through singing, sasabihin mo lagi, it's not about the voice. Hindi lagi naman ganun. Kailangan, there's always room for improvement. Yes. Di ba? Kasi binibigay mo yung best mo kay Lord Yes. Di ba? Kailangan balance Amen. pa rin. Di ba? Like ko sinasabi, God is a God of balance. Di ba? Laging ganun. Kasi pag nandito lagi, lulubog ka. Pag sa kabila, kailangan balance lagi. So very well said, no? Ate Francis and Kuya LG. Now, this is going to be a funny question, no? Naisip ko kanina. Nabanggit mo kanina yung at least merong 8 members Yes. na sasama, di ba, sa mga 8 members na SATB ha. Yun na yun. Yes. Yun na nga, yun na yun, yun na yun. Okay, Yes, okay. Nangyari na ba yung ganito? Paano kung yung 4 alto, 4 yung kalahati, Hindi bass? Hindi nangyayari. Awa ng Hindi Diyos. nangyari. Lord, thank you. Really? Yes. So, kasi meron na kaming, parang may core group na kami for that Okay. particular pero baka magtampo naman yung Ilocano choir at saka yung English. Yeah. So, depende kasi kung anong klaseng person ka. Kung gusto mo ng maagang mag-service, hindi sa Tagalog, pwede kayo mag-join sa Tagalog choir. Late ka Kung magising. medyo later naman, pwede na sa kung hindi ka Ilocano, sa English, di ba? Or kung night person kayo, nocturnal person, like the Vesper members, sa gabi, pwede. So you have 4 options po kung saan kayo mag-join na ministry. Yes. Sa choral ministry o sa music ministry. Tagalog, Ilocano, English, and then Vesper po. So, you're very much welcome. Yes. Kahit saan po doong choirs, welcome na welcome po kayo. Lagi namin sinasabi, the Lord will fix your voices as long as your heart is right. Yes. Yes. Kaya nga yung mantra ng Vesper, hearts over voices. Yan. Yes. Yun, no? Ang ganda talaga nun, ha? Yes. Ganda yun. Bagay na bagay sa mga t-shirt yun, eh. Yes, no? yes. Bagay na bagay yun. Ayun nga, no? SATV. What if, so hindi nyo pa na-experience yun. Let's say, what if lang, nangyari yun, 4 na alto lang, 4 na bass. So, okay. paano nyo i-handle yung ganong sitwasyon if ever lang, kailangan ba nila mag-adjust? Yung bass, kailangan magkaroon ng tenor. Yung alto, kailangan magkaroon ng soprano. Sa tingin nyo, posible ba yun? Depende kung anong choir ang pinag-uusapan natin. Kunyari, may mga bases ako na pwede ko silang, sa Vesper kunyari, ilipat sa tenor. Kaya nila. Okay. One particular person, yung anak ko, Yan. si Jeb. Oh. Ano siya, mabilis siya yung transition. Anak, kulang yung tenor. Can you sing sa tenor? Wow. Anak, bass ka lang talaga. O anak, walang soprano. Can you sing soprano? Ganon. May mga alto rin ako. Yung alto, kung madali lang naman yung melody, pwede mo silang, lalo na kung alam nila, ilipat. Okay? Pero awan ng Diyos, wala pa naman, no? Pero if that will happen, malamang gano'n ang mangyayari. Mag-a-adapt kayo, no? Yes. Kung hindi man in 2 voice, 3 or 4, mag-unison. Yun na yun. Ayun. Melody na lang lahat. Tama. Oo nga. Melody na lang lahat. Para at least, lalo na kung common naman yung song, melody na lang, para safe.
Kasi sa tingin ko, yung ibang choir groups na-encounter na nila yan. Siguro, naku, anong gagawin natin dito? Yung mga ganun, di ba? Parang very challenging yung biruin mo yung bass, gagawin mong tenor. Paano yun? Di yung bababa. Kailangan pataasin mo yun ng ganun. So dapat nasa conductor yun. Yes, oo. Dapat make sure na yung boses talagang dadating. Kung hindi man equal yung number per section sa soprano, alto, tenor, bass, meron man lang isa. Yeah. 'Di ba? Para siya mag-carry, tutulungan na lang siya ng ibang Yes, boses. Wow, ganda, ganda. Dami kong natutunan. Actually, honestly, dami kong natutunan. Parang gusto ko na bumalik ulit. No? Balik Choir, na, DJ Happy. Inaantay ka ng Tagalog choir or Vesper choir. Pwede naman din. Oo nga eh. Ay, eto, pag sa Tagalog choir, sobrang aga para sa amin kasi galing kami ng Bulacan. Bulacan, yes. Ngayon naman, pag Vesper choir, Too late sobrang naman. too late naman kami. Oo. O sa mamimili ka na lang, gusto mo ba sa Ilocano or sa English? Mark or Julius. Pwede. Why not? Pwede. Yan. Wow, ang ganda no. Sa mga viewers natin very informative no. Kaya nakaka-inspire actually, no? Yung sa music side pa lang to, hindi pa natin pinag-uusapan yung Ibang ministry. Oo. Tsaka hindi pa natin pinag-uusapan yung sila mismo, no? As couple. So we will jump right in. Doon na tayo pupunta ngayon. So Feb-ibig. direct to the point na ako, syempre direct hit to. So, Ate Francis and Kuya LG, paano kayo nag-meet? Aside yung kaninang binanggit nyo lang, syempre merong merong yung specific na place and time. Okay. Nagkita kayo. Paano nagkaroon ng connection? Yeah, okay. Paano naging kami? Parang Ayun, gano'n. hanggang sa naging kayo. Sige Dad, take it away. Yes, dahil nga magkakilala na kami 8 and 10 years old sa choir, sa church. So parang very ordinary, no? Yes. Until such time na meron kami kasing program sa luma naming church na kapag ka December 24 after nung Noche Buena, mag-gather yung choir, yung group namin na youth, no? So sa isang bahay kami, overnight, may mga dala kaming pagkain or uubusin namin yung pagkain nila. Magdamag yung kwentuhan, naglalaro, ganyan lang, tapos makakatulog. Ginagawa namin yon for so many years. Sa bahay namin. O kaya sa bahay ng ibang members. O kaya bahay nila. Pero, Or bahay. so yun, dumating yung point na nagkakaroon na kami, syempre, nagbibinat at nagdadalaga. growing up. Pero umamin ka, ilan yung niligawan mo Dad? Hindi. Hindi, Sige mamaya, i-segue Here mo. we go. Hari ako ng sablay. So, may 4 ako na niligawan. Shout out sa inyo kung nanonood kayo. Pero, yun, sablay lahat yun. Muntik lumima. Until such time, yung midnight parang Conversation fellowship and namin, fellowship. ganyan. Usually, last man standing kami, nagkikwentuhan kami. Dahil kami yung halos magka-age. So, kwentuhan lang, no? Pero hindi niya alam na pinagpe-pray ko na siya. So, until such time, yung isang evening na yon, particular Pero evening. meron din akong pinapipray na iba. May pinagpe-pray din siyang iba. No, on that particular evening, sabi niya, in 2 years siguro or a year, mag-aasawa na ako. So, syempre, ang idea nun. Anong edad nyo niyan? Age nyo? 26 yata ako. Mga 26. Mga late bloomer kami. Ay, hindi, 20. No, Oo. 24. Young pro na rin. 24. Mga late So, bloomer 22. kami sa relationship. She's my only girlfriend. Wow. Oh, he's my only boyfriend. Pero she's apat. boyfriend. Pero apat na sablay. 4 na sablay. Pwede mo naman i-shoutout yung Hindi. apat. Okay na yun. Wag na. They're living in peace. Hindi. Let Ano them na live wala. in peace. Masaya na sila ngayon. So yun, sabi niya, plano ko na magpakasal. Yeah. Okay na, ganun ganyan. So, okay, sabi ko, okay. Tapos that particular evening, na-bothered na ako. Gumawa na ako ng poem. Wow, ayun. Doon Ayun. talaga gumagawa talaga. Yun ako. yung yung pinagbabawal na technique. So basta ang content lang noon, ang sinasabi niya lang is, gusto kong sabihin sa iyo ito, now kung i-reject mo,
at least nasabi ko sa'yo. Kasi Mm. 10-20 years from now, Baka magkaroon, baka ka magkaroon ng regrets. tanong sa akin, bakit hindi mo sinabi? Ganun lang naman kasimple. Baka magkaroon ng regrets. Then from yung pagkatapos nung point na yon, ang sabi lang niya, pag-pray natin. Yes. Ganun lang siya. Tapos, Ayun. Umabot na, umabot ako sa 4 na taon na panliligaw Hindi pa yun yung umpisa. Okay. kasi I Courtship. started here sa Central 1995. Yeah. So hindi pa siya nanliligaw noon, di pa. So pero nung nag-start siya nanligaw, sumama na siya dito. Kumbaga ang sinasamahan niya na ako para at least safe ako umuwi, papunta at saka pauwi. Pero sa Vesper pa lang ako noon. Tsaka ano naman, hindi ako na-surprise kasi yun yung medyo time natin yun eh. Yes. Yun yung age talaga. Oo, parang accepted talaga yun, Yes, di ba? Iba na ngayon eh. Ngayon hindi, 1 day, 2 days pa lang eh. Tayo na. Nag-I love you na. No, ganun na ngayon. Ang bilis eh. Oo. Well, pero yun nga, 4 years courtship, di ba? Yes. So, okay. Yung sa 4 years na yun, syempre may dinaanan kayong ups and downs. Ano yung pinaka-memorable sa inyo na challenge sa inyong relationship na yun? Hindi pa pala relationship. Hindi pa, courtship yung pa lang courtship pa lang ni Kuya LG. Yes. Sige. Yung mga time na yun. Ano bang challenge? Meron ba yung time na moment na parang ayoko na ituloy, ayoko na i-pursue, parang ganon? Or go, parang ganon? Dun sa 4 years kasi na yon, may kasabay siya. Yun nga yung pinagpipray ko. So, okay. yes, so yung absence noon, So yun yung may karibal. yes, big K. Yun. Wow. So, yun yung una kong kino-consider sa time natin, ang word kino-consider, Yes. right? So, yun yung una kong nagkaroon ako ng covenant prayer with him. So, sabi ko, sige, pag-pray natin. Yes. Pero it turned out, siya rin pala may feelings. So, sabi ko, sige, pag-pray din natin. So, dalawa na yung pinagpipray ko, Lord. Sino ba ito? Sino ba sa kanila? Ganon. So, yung absence ng isa, full presence naman niya. Oo. So, parang yung prayer ko, nada-divert from this person sa kanya na. Wow, Pero ayun. it took me 4 years pa. And funny kasi, wala naman akong plano talagang sagutin pa siya. So parang gusto ko mag-add pa ng another year or 2 years, gano'n. Pahirapan pa no, gano'n. Pero on the side, gusto siya ng family ko eh. Yun ang number 1. Una, gusto siya ng parents ko, gusto siya ng mga kapatid ko. In short, talagang may confirmation from my family na kung magkaka-boyfriend ka, ading, kasi bunso ako of 6, no? Sabi niya, ading kung magkaka-boyfriend ka, sana si LG. Wow. Yon, sabi ng mga ate ko yon, no? So, kwento mo na yung activity dito sa church. Okay. Ayun. So maganda rin. Kung bakit ko siya nasagot. Kaya maganda rin na uma-attend ka ng mga fellowship. Kasi one time, nung Nalala mo ang abot kamay? Abot kamay nag-launching yung abot kamay on a Friday. So merong invited speaker. Yes. Ang sabi niya, Si Pastor Dave Sablan yun. Pastor Dave, sabi lang ni Pastor Dave, Sabi mo, sabihin mo sa katabi mo, I love you. Kami lang magkatabi, di ba? Yun Sa- na pala yun. Views number 6 sa right side. alam niya. Oo, no? So sabi niya, I love you. This, sabi ko, I love you. Ganun. Sumundot eh. Na, So, tapos ng pagkakataon niya. tapos sumunod, ang tanong sabi ulit ni Pastor Dave, sabihin mo naman sa katabi mo, I love you. So, wala siyang choice. Sinabi niya, I love you. So, going home, pauwi kami, nakasakay kami sa FX. Ang tinanong ko siya ulit, sabi ko, totoo ba yung sinabi mo kanina? Ay, uy. Parang wala na akong palusot. Parang gano'n, hindi na ako makalabas dun sa tanong. So, ang sagot niya lang is, ano sa tingin mo? So, alam ko na yon. Automatic na Yun yun. na yun. So, sa FX. So, sa FX yun, yung confirmation. Parang nagpakiramdaman. Yun na pala Tapos, yun. tapos yung parang napansin na, uy, may connect. Go na. Yun na yun. Confirmation na pala. Pero blessing kasi sa simbahan nangyari. Sa loob ng simbahan. Oo, ganda. Maganda. Yes. Yes. Oo. Now, so yung time natin, yung time noon is iba sa time ngayon. Ano yung mga lugar na memorable sa inyo na pinupuntahan nyo ng mga time na yun? Saan kayo nagde-date? Marami bang bawal sa inyo na yung naging kayo na?
Siyempre, dumadaan naman ang lahat sa ganyan. Eh. So, ano yung mga memorable places nyo na talagang it defines your relationship? Hindi. Siguro, hindi. Sabihin ko lang muna siguro, pag nasa age ka na ng mga 26, 27, usually tinutulak na ng magulang. That time, nga nung pala, time natin. tama. Hindi nyo Tinutulak na pala na yun. ano yung problema yun Yes, masyado. wala Hindi, na. pero ang naalala Para ko ano lang, ingat na lang kayo. Ingat Yes. na. Ang Parang naalala- yung trust kasi ng parents. ang naalala ko lang, una namin date Tagaytay, commute. First month namin, parang First monthsary, month. parang gano'n. So, yun. Ano lang, nakaupo ka lang sa picnic grove. Ganun kasimple ang buhay. No? Yeah. Upo ka lang sa... Kain, tapos Mm. ano. May dala lang kami na blanket, no? Yeah. Kain kami ng bulalot, so may hilo ka, nakahiga kami dun sa picnic grove. Ganun lang kasimple ang buhay niyo. Tapos ang saya na, di ba? Yes, Yung kahit ganun lang, saya. yung very ano na siya, very yung valuable na masyado siya, no? No? Ganun. Actually, na-enjoy namin talaga Yeah. kasi during our relationship, after nung sinagot ko siya, na ma-confirm na kami na nga, and nag-enjoy kami sa mga trips. Until now naman, ini-enjoy namin yung Yeah. mga joyride, mga ano namin, mga long drive trips namin. So, during those relationship, during that relationship, those years, ay may mga ano kami in between trips. Pero hindi lang naman kaming dalawa. In group, kasama namin si Noemi yung isa, Noemi Aquino, tsaka si Christine yung pianist natin. So may mga trips kami in between na very memorable sa amin. Yeah. Kasi that happened dun sa relationship namin. Na-meet ko yung mga relatives yun sa Davao. Yun, na-meet ko yung sa may sa Negros, Yes. ganyan. So yung mga ganong occasion, ganong mga biyahe namin, memorable sa akin. Sa kanya naman kasi, before pa kami magkaroon ng relationship, kilala niya na yung family ko sa province. Kasi yung parents niya, sumasama na sa parents ko pag umuwi sa province namin sa Nueva Vizcaya. So siya din, ganon. Pag may affair kami doon at kasya sa sasakyan, sama din siya. Namatay yung lolo namin, yung lola namin, wala akong kasabay, samahan mo nga ako, commute tayo. Pero hindi pa kami noon, barkada pa kami. So, sige, commute, ganyan. So, alam niya na yung background ko sa family, both sides, sa mom at saka sa dad. So, sa kanya, na kilala ko lang talaga during our relationship. So, lahat ng trips, memorable. So, parang walang specific pero feeling ko lahat ng mga nangyari during pero pinaka best is yung mga rehearsals namin dito sa church. Kasi dun yung pag Wednesday rehearsal ng Vesper, doon kami inaabutan ng baha. Memorable yun May kasi may mga nangyayari. merong mga acts of nature na babaha May mga dito events. sa Central, mag-stay kami. Wala kaming choice, kailangan namin umuwi. So we regard it as very parang memorable in a way, diba? Ikaw, meron ka pa ba naalala? Hindi, wala. Baka meron pa, dagdagan mo na lang, Dad. Now, eto ngayon, bilang yung kayo na, naging kayo. Siyempre, ang relationship naman, hindi naman siya lagi bed of roses na tinatawag, di ba? Meron ba dumaan sa relationship nyo yung pinaka something na yun talaga na challenge kayo? As a couple As a na to. couple na, As a yeah. couple. Yeah. Hindi ko matandaan. Nakakalimutin ako. Kinalimutan mo? Meron ba? Ano yun? Meron ba? Actually, wala. Alam mo yung life namin as a couple really evolved on the ministry, sa simbahan, and family. Kung nagkaroon kami ng struggle, siguro yung how to juggle yung kasi kami as a couple, nagkaroon kami ng parang trabaho or assignment sa mga families namin. Siya sa parents niya, ako rin sa mother ko nung nawala yung father ko. So, parang isang naging calling namin is to assist our parents, no? So, yun yung isang medyo struggling part sa relationship namin. Pero God is so good na despite yung sa struggle na yon na kailangan you have to attend to your parents, kailangan lahat ng activities nila, ikaw ang mag-assist, lahat ng errands nila, ikaw ang tatakbo for them. On the side yon ng ministry sa church. Pero nagawa ng Lord ng paraan. Binigyan kami ng
ng wisdom ng Lord, how to deal with it nang hindi maapektuhan yung ministry namin sa church. So, pero kung may struggle, parang feeling ko sa relationship as husband and wife, wala. Kasi unang-una pa naman, noon pa, alam namin na tatlo kami sa relationship. Kaming dalawa, and on top of us is ang Panginoon. Yes. Di ba sabi nga, a cord of three strands is not easily broken. Yes. Diba? So, talagang kaya we maintained it that way. Sumama na si Jeb, pang-apat na siya, di ba? So, we maintained it that way na talagang mabind yung relationship namin. Kahit na may mga struggles kami, whether kung workman or what, nagagawa ng paraan. Kapag nasusolve at binibigyan ka ng wisdom ng Lord and discernment also para gawin kung ano ba dapat. Yun ang advantage, Happy, kapag ka nakatira ka sa isang compound, no? Kasi nasa compound kami. Compound ng family niya. ko. I cannot pick a fight. Kasi syempre, maririnig nung kamag-anak. Kuyog eh. Kuyog. Pero ako natutunan ko na to respect siya, Yes. to respect yung family. Yes. So kung meron man kami mga petty na away, that's it. Pero yung sabi mong Big fight nagsisigawan, or nagbabatuhan, hindi ko magawa because nahihiya ako doon sa pamilya. Yes. Tsaka fights naman are normal naman talaga yun. Di ba? Normal talaga yun sa isang relationship. It's a healthy fight naman eh. Wala namang nabasag sa mga gamit. Wala nasira. Pero para masaya, Happy, I will like to go back a little bit doon sa aming relationship. Gusto ko na lang ding ikwento kung paano kami nag-decide magpakasal. Ayan. Yan, no? Ayun, oo, yan. Masaya yan. So, dumating yung 2000, year 2001. 2001. Kasi 99 ko siya sinagot eh. August 13. So, very, very memorable ang 13 sa amin. So, 2001 dumating, yung sister niya naka-migrate sa Canada on May. Tapos, during that time, sabi namin, parang nasa tamang edad na tayo, magpakasal na tayo. So, I'm very sorry sa kanya. Dahil hindi ako yung nagtipong may nilabas na ring. Tapos sasabihin ko sa kanya, will you marry me? Walang ganon. Dahil Yung mga yung ngayon, tinitrending pa yun, di ba? Sino-social media pa, no? Tapos yung pala, busted din. Dahil sa matagal na kaming magkaibigan, Mm. ang pinaka-bottom foundation talaga namin is friendship. So I would like to encourage Tama. others, kung mag-relationship kayo, Build build a a friendship. friendship from Yeah, there. same with me. Ganon din ako. So, ganon. I believe in that. So anyway, isang gabi, nung nandun ako kami sa gate ng bahay nila, sabi niya, pakasal na kaya tayo. Ikaw nagsabi nun. Oo, and then, pinag-uusapan namin. Baka makota ko, hindi ako nagsabi. Pakasal na kaya tayo. Sabi niya, sige, pakasal tayo. Kung may 10,000 ka. 10,000 lang ha. Kasi nung pa yun eh. Parang Sabi seed ko, bakit money hindi lang. ko ginawan 20,000 o 50? Alam mo, Parang equivalent siguro nung time ng 100 or... Siguro mga 50. Mga 50. Gano'n. Nung sinabi niyang 10,000, natawa ako. Sabi niya, ba't tumatawa ka? Tapos Kinuha ang nilabas ko yung wallet ko. Doon sa wallet ko, may naka 4 folds na 1,000 each. Wow. 10 piraso. Uy. 10,000. Uy. Na naka 4 folds. No? So tumatawa ako. Sabi niya, ba't tumatawa ka? Kasi meron akong 10,000. Nilabas niya talaga, alam mo yung pagkaka-fold, talagang tight. Na alam mo na talagang matagal na dun sa wallet. So, Binilang ko talaga. Ba't may ganito ka sa wallet? so 10,000, no? So from there na nag-decide kami. Yes. Pero yung from May hanggang December, we decided to get married on December 13. December Kaya 13. nung nagpaalam kami rito, may nakabook po ba ng December 13? Wala kasi bad news sa Chinese yan. Yung 13, di ba? 13, yeah. So yun ang decision namin. From May to December, we're planning. We keep on planning. Ito gagawin natin, ito yung papasukat, ito yung bibiling souvenir. Alam mo, we find it funny kasi So hard to plan. mahirap mag-plan. Mahirap magtuloy-tuloy ng program. Meron pa siyang concert tour sa US and Canada that year. Sinama niya ako kasi hindi uuwi yung mga relatives niya, so para makaharana na kami doon at makakuha kami ng financial gift. Sama ka, gano'n.
concert Hindi naman tour. yun. Grabe ka. Yes. Ano na rin yun? Hindi, kulang ng Strategy na rin yun. Hindi, Kulang sinama ng ko, tenor. kulang ng tenor yung choir. Kulang ng tenor yung choir. yeah. So, yung president ng choir, Yeah. sabi, baka kumakanta yung boyfriend mo, baka Mm. pwedeng mag-join na siya. So sumama ako. Right. But going back to that a little bit, sabi namin, ang hirap magplan. Alam mo, ang ginawa namin happy with drop everything. And then ang sabi ko, magpaalam tayo. Hindi pa kami nagpapaalam. Hindi pa kami Esther. nagpapaalam. Okay, Nagpaplano kami. Plano, oo. Hindi On our kami own. nagpaalam sa Walang pamilya blessing. namin. In short, walang So, blessing. number 2, yun po. Friendship, Friendship and and then Ah. blessing. ask ng For blessing. blessings ng pamilya ninyo. especially kasi- parents. Kasi ganito po yun, nung nagpaalam kami, ang sabi ng mga kapatid niya, anong matutulong namin? Biruin mo yun. Napakadali nung biyaya Oh, yes. at tulong ng pamilya pagkasama sila dun sa plan Yes. list. So, yun, yung nung na-receive namin yung blessing, napakadali. Na nagko-concert tour kami doon, ang nagte-taste test, yung mga kapatid niya. Yung mga nagsusukat, inaalalayan kami ng pamilya. So, napaka-importante po sa marriage is yung una-una, kung makaka-develop ka rin lang ng relationship, umpisahan nyo doon sa friendship. Yes. Yes. Tapos malay nyo, lahat ng mga friends na yan, you can select from them. Sino ba dyan yung magliligawan ko? Collect and manliligawan? select. Hindi naman. Pag-pray, di ba? Diba? Kasi yung pamilya mo, magdadagdag ng saya eh. Yes. Dadagdagan nila na, Yeah. uy, maganda yata yun. Diba? Eh, Matutuwa sila kung churchmate mo pa. Yes. Diba? Sa mga, At mas masaya pa pag parehas ka ng ministry. Di Di ba? So talagang anong nangyari nun, hinihintay na lang nila talaga, no? Yes. Parang ganon. ready na sila, no? Sila na yung ready actually. Yes. Actually, yung isa pa is yung confirmation. Okay. Di ba? Sabi nga nila, Yeah. lagi mong sinasabi sa mga pag lahat ng tao sa paligid mo nagtatanong na sa'yo, kailan kayo ikakasal? Mhm. Oh, ninong kami ha. Kailan Ay, kayo ikakasal? maganda. Ibig sabihin, that's the right time for you To get na married. to get married. Kasi, imaginein mo magpapakasal ka, tapos yung mga lahat na nakapaligid sa'yo ang tatanungin, bakit siya? Hindi ba dapat kine-question mo yung sarili mo? Bakit ba ito papakasalan ko kung lahat ng tao ay against dito? Hindi maliit yung chances ng relationship pag you, you and me against the world. Yes. Diba? And along the way, ang kakailanganin mo rin to help you grow your your family. relationship is your family. Tama. And churchmates and Yes. friends. Yes. So, ganun po. Yun po yung aming sharing sa relationship. Beautiful, no? Napakaganda, no? Napakaganda. Yun nga, napaka-wholesome, napakaganda, napaka-inspiring. Kaya, let's say, yung sa panahon ngayon, sa tingin nyo, sa panahon ngayon, may ganyan pa rin? Meron pa Of naman course, meron, siguro, di ba? Yes, oo. Oo nga, no? Maganda yung ganyan, no? Lahat, yung parang talagang dinesign na ni Lord, naka-plan na lahat. No? Yung right time na lang talaga, yun na lang yung kung kailan magmamaterialize, Yes. di ba? Ito naalala ko lang yung kwento kanina ni Kuya LG, yung hindi pa kayo nakapagpaalam, di ba? Yung pero sabi nyo, papakasal na kayo. Yung paano lumapit, di ba? Yes. Naisip ko kanina kung ako yung lalapit, sabi ko, "Ma, pa, 10K." So sabi naman, ano yan para sa amin? Hindi, pampakasal namin. Pwede, no? Kung ganun lang Parang yung naisip ko kanina, sabi yung gano'n Pero kasi nga, walang problema sa families nyo from both sides di ba, no? Kaya talagang hindi nyo, hindi nyo pinagdaanan yung yung usually, di ba? Normal yung ganyang sa stage na yan di ba? Yung magpapakasal na ang daming tutol. Yes. Di ba, no? Ang daming kumukontra. Ayoko niyan, anak. Iba na lang. Yes. Piliin mo yung yung mayaman. Usually, di ba, ganun lagi? Di ba, no? Ako happy, alam ng mga kapatid ko na high school pa lang ako, pinag-pray ko na yun. Yes, oo. Sabi ko, Lord, kasi lumaki kami talaga na simbahan, school, bahay, ganun So, hindi lang naman kami sa choir or sa music ministry nag-grow. Leaders din kami sa youth during our youth days, no. So yung pagpapaalam or yung relationship na iyon na build namin hindi naman talaga ganun kadali kumbaga. Pero yung blessing ng Lord, yung nangyari kumbaga dahil nga yung aming pamilya ay in support
sa aming relationship, Yes. mas napadali, di ba? Mas naging magaan na yung pagpaplano, naging mas maganda yung turnout, kumbaga. At saka nung time na yon, sabi ko, Lord, 28, gusto ko magkaka-boyfriend ako at 28. Yun yung pinag-pray ko. Tapos, siguro at 30, papakasal ako. Tama yung age. Wow. 28 ko siya sinagot, 30 rin kami. 30 ako nung kinasal ko. Wow. So yun, kaya sa mga kabataan natin, ipagpe-pray nyo talaga. Bukod sa parents nyo who are really praying for you, sa studies nyo, sa mga relationships nyo, sa lahat ng struggles, kayo mismo, you have to be intentional. Kailangan, Lord, mag-aaral ako ngayon, pagpubutihin ko yung pag-aaral ko, at alam ko, ibibless mo ko ng somebody na tutulungan din ako sa spiritual life ko. Yes. At the same time, magiging partner ko din sa ministry. So, be intentional sa prayer nyo. Sabihin nyo kay Lord, Lord, wag mo muna ako istorbohin with love life. Ngayon nag-aaral ako dahil alam ko darating. Diba? Sabi nga ni Ate Malu, Ate Malu Manyabat, true love waits. Yan. So, Yun, no? Tama mag-aantay yun. talaga Yes. ang somebody na yon for you. At the Lord will be preparing for that somebody para sa iyo. Tsaka yun nga, sa mga kabataan ngayon, generation ngayon, pag prayer nyo na ganyan, kahit di ba Christian na rin, no, na Yes. generation ngayon, yung prayer na tulad niya, yung kay Ate Francis, yung sincere, yung talagang Yes. naghahanap ka ng partner na yung talagang, yung mamahalin mo at mamahalin ka. Hindi yung, Lord, bigyan mo naman ako ng boyfriend, bigyan mo naman ng girlfriend, hindi ganun lang Yes. yun, di ba? Eksakto dapat. Yeah, Na, i-detail mo. Yes. 'Di ba? Kung ano yung talagang nasa idea mo, ideal man, ideal woman, 'di ba? Yes. Kung ano siya, anong klase siya, i-detail mo, kausapin mo si Lord. Yes. Totoo 'yun, that's Sabi true. ko kasi, nasa music ministry ako, Lord, dapat bigyan mo ko ng partner na nasa music din. Yung marunong kumanta, ganyan. Basta, will partner me dun sa ministry na Yes. meron ako. So, talagang detalyado. Taga-simbahan, syempre. Gusto mo, God-fearing man. Diba? So, talagang detalyado pag nag-pray kayo, isulat nyo, and the Lord will definitely hear your prayers, and the Lord will definitely answer it in His own best and perfect time. Amen. Huwag yung palaging ganito ha. Lord, tall, dark, and handsome. Yes. Ano na 'yon? Obsolete na 'yon. Yes, oo. Hindi na, nung unang panahon pa yun, di ba? Obsolete na 'yon. Talaga i-detail nyo. Ayan, nakakakilig no mga viewers, no? Nakakakilig. Now, okay, let's move on. Punta tayo ngayon kay Jeb, no, your only son. Bilang couples ngayon, kayo, as a couple, panahon ngayon, nandiyan na naman tayo, yung generation ngayon, di ba? Ang laki ng difference yan sa noon. How do you manage, how do you keep up yung sa pag ano nyo kay Jeb? Pagpapalaki. Pagpapalaki, yes. How do we keep up? Keep up. Ako, Keep up, no? hands-on mama ko. Yes, Since baby, since newborn si Jeb. As in talagang hatid sundo sa school. Lahat 'yon nagawa namin as parent kasi nag-iisa nga lang. Ano pa ba, dapat best talaga mabigay mo, and even yung time mabigay mo sa kanya. Ngayon, pagdating sa discipline, take it away daw. Yeah. And then, no, alam mo, pag parents ka, you have to learn how to adjust yung discipline. Nung bata sila, syempre, napalo rin. Diba? Dumaan din dun sa talagang discipline. No? Pero nung medyo nagbinata na, nagbabago rin dapat. Nagbabago rin yung the way you treat your son, my son. Dapat your children. mag-iiba rin talaga na acceptable dun sa panahon nila. Kasi Yes. nung panahon natin noon, Oo, kahit normal na yun. Okay. ibitin ka, okay eh. Diba? Pero ngayon, hindi pwede. No, we have to understand that nagbabago yung the way we Yung have to season ng discipline, discipline. applying. Oo. Pero may parehos pa ring principle, and that is to make them a better person, hoping that they will become a better son or daughter Yes. kapag lumaki sila. Yes. Kasi ang tayo naman, at his age right now, I can only guide him, pero yung mga decision sa buhay niya, it's his own. Diba? Let's say right now, yung college, unlike noon, pwede mo sabihin, hindi, dapat graduate ka ng ganito. Now, hindi. You allow them to
explore Explore, their oo, own. oo. Makita mo yung potential nila to their very best. Yun lang yung pwede mong gawin. And pray na Yes. that all these things that they are doing today will bring them to a brighter future. Future. And still, serving the Lord. That's why we are Yes. thankful. Kasi right now, nakalubog siya doon sa Sa ministry. ministry yan ng church. Yun lang. We're blessed nga kasi lately di ba naging part siya ng multimedia. Sabi nga nila, parenting wala siyang walang template or wala siyang procedure how to be a good parent. Kasi iba-iba yung dynamics ng family, di ba? Hindi kahit nga magkapatid, magkaiba rin ng ugali yan. So hindi mo alam kung Yes. magkaiba din dapat ang trato mo sa kabila, iba rin sila. So pero unang-una talaga, you asked for God's wisdom and guidance. Kasi syempre, etong batang ito will depend on you kung paano siya magiging mabuti ba siya or hindi pagtanda niya. So, very big responsibility sa'yo as a parent, di ba? Accountable ka sa Panginoon eh. Pag hindi mo na guide itong batang ito, dun sa dapat niyang tahakin na landas, di ba? Pero we're so blessed kasi nga, since nga immersed kami sa ministry sa church, si Jeb lumaki din sa simbahan. Yeah. So pag sinabi mo sa kanya, anak, katulad niya, shout out Jeb, anak. Sabi namin, anak, nasa Lasal ka naman, you wanna join the Lasal Choral. Sabi, mama, ayoko, kasi baka maapektuhan yung ministry sa church. Wow. So sabi ko, sige anak, kung ayaw mo, di sige, ganun. Pero gusto ko lang din ma-explore niya lahat ng possibility na Yes. pwede siya mag-grow also sa music, di ba? Hindi lang sa ministry sa church. Kaya lang talagang nakita niyo yung involvement sa simbahan, parang it really matters also to him. So parang sa kanya, accountable siya sa ministry dito, so hindi niya pwedeng iwanan to just Yeah. because gusto niya mag-grow sa other side naman ng part ng life niya. And napansin ko rin, malamang hindi siya yung hindi siya yung nagtatago ng something. Talagang ino-open niya sa'yo kung ano yung, I think, yun yung transparent ang nyo. Lagi namin sinasabi sa kanya. Although, syempre, hindi mo naman siya mapupwersa lalo ngayon at his age. He'll be turning 21 sa February 12. Oo. So, talagang na siya. Nasa edad na talaga. Oo. So, any decision, pwede na siya. So, hindi naman ma-discount sa kanya na kung may itinatago siya sa amin, no? Pero we give him that part of him na sige na kung ayaw mo sabihin sa amin lahat, doesn't matter. As long as hindi makaka-apekto yun sa pag-aaral mo, sa ating ministry sa church. Hindi destructive. Yes. So, ang maganda lang sa kanya, pagdating sa ganyan, talagang sinasabi niya, Mami, ganto. Pero anything beyond that, hindi na kami nagre-require. Basta activities lang niya. May pupuntahan, may bonding sila ng mga classmates Friends, nung high school, nung elementary. Sige, okay yan. As long as hindi linggo. Ganun. As long as wala tayong activities sa church or yung choir. Ganun. Hindi maapektuhan yung ministry. Yes. Number one. So ano sa kanya yon? Naka-built in sa kanya yon na hindi papalo ng Sunday, hindi makakasagasa sa ministry sa simbahan. And we thank the Lord for that. Parang ganito, Jeb, halika anak, you can do anything you want, kung ano gusto mo. We have yung blessing namin, We have nasa full iyo. support. Jeb, pati nga ng pitaka mo. Bakit may 10K? Nako. Feeling ko may 10K. Kakabahan. Feeling ko may 10K. May 10K din. Pero on that side, lagi namin, anak, may nililigawan ka ba? Sabi ko nga, Dad, lalaki yan. Pwedeng ikaw kumausap. Ganyan sabi niya, dadating din yan. Magsasabi na lang siya. Pero gino-joke namin minsan, anak, maniligawan ka na ba? Mami, wala. Gitara yung girlfriend ko. Pero parang hirap din ng gano'n yung parents mo, tatanungin ka ng gano'n. Anak, may nililigawan. Parang awkward parang Mas natural siguro sa babae, pero sa lalaki. Pero yung lalaki hindi Kaya lang wala kami babae. So sabi ko, ikaw lang talaga yan. No choice yan. Wow, napakaganda pati sa yung pag-alaga or pagpapalaki sa kanilang only son. Talagang very inspiring. At ito pa remarkable 'yon sa panahon ngayon, yung generation ngayon na ang focus niya active sa church, yung puso niya nandoon, yung 'di ba yung hindi kailangan tamaan ng Sunday or any other ministries ng church.
That's true. Actually, ako, sa akin, hindi ko naramdaman yan, naranasan yun nung kabataan ko. Nung ano na ako, yung mga, siguro yung mga young professional na ako, doon ko na lang na-realize yung ganyan, yung kailangan, laging may oras ako sa church, sa ministries, kahit may busy akong araw, natatamaan yun, kinakancel ko yun. Pero si Jeb, no, talaga at a very young age, di ba? Alam na niya yun, no? And I'm sure talaga, pagdating ng panahon, ipapasa din niya yan pag nagkaroon na siya ng family. So, do you think, no, kahit sino pwedeng sumagot sa inyo, do you think na fulfilled parents na kayo sa panahon ngayon, sa sitwasyon ngayon? I can say yes. Wow. Oo, kasi yung pinag-pray naman namin na nung time na nag-pray kami for a child. Tapos ang sabi namin, Lord, give us a child na mapapalaki namin in your image, na with your blessing, with your direction, at masama namin sa ministry. Yes. And true enough, kasi pagkapanganak kay Jeb, since nagtuturo ko buntis pa nga lang, rinig niya na yung music talaga. Baby pa siya, nandyan lang yung yung stroller niya, tuturo ko. Nung lumalaki siya, toddler siya, anak, upo ka lang magkukondak si mami. Upo lang siya dyan sa pew, hindi mo siya makikita naglalakad sa church, gano'n. So, hanggang sa develop, hanggang sa nag-shy away siya dun sa mga ka-age niya, parang ang gusto niyang grupo, yung older. Yung mga Parang choir members. yung mga choir members na older, parang hindi yun lang ang siguro medyo konting may regret kami kasi since na-involve namin siya sa choir, ang kasama niya older people. Hindi namin siya nadala sa Sunday school, hindi namin siya na mag-junior choir. Yun ang hindi niya na-experience. So parang from this, nag-jump siya kaagad into maturity na eto na kaagad na ministry. Pero hindi niya napagdaanan yon. Pero I'm sure the Lord has really planned na kung ano talagang direction meron siya. Kaya hindi niya nadaanan yung mga yun. Siguro called siya into this kind of Pero I know the Lord has so many things in store for him pa, especially sa ministry sa church natin. Parang sa akin lang ang sa point of view ko lang naman kaya siguro yung mas prefer niya yung older na groups na kasama niya kasi may napupulot siya na so it shows na sa parang may ganyan din ako kasi let's say dito din sa Central nung dumating kami dito ni Vanji, bata pa kami noon, very young then, pero teenagers. Tingnan mo, ang namin, sa Buklod, Pilipino, doon kami. Doon na. Elders yun, di ba? Hanggang ngayon, elders pa rin. So, ang sa akin lang, point of view ko doon, parang mas, mas prefer ko yung, yung may napupulot ako na sa mas may edad sa'yo, gano'n. Hindi ko naman dinidis yung mga let's say yung kaedad mo. Kasi syempre minsan ganun yun yung puro fun yan usually. Fun, parang ganun. So parang naiintindihan ko din. Siguro ganun din yung may part na ganun si Jeb. Which is good, no? Good yun. Kasi hanggang sa pag grow up niya, talagang na yun, yung matured na yun, di ba? Feeling ko nga ganun, talagang mas gusto niya yung older dahil nga may mapapasa sa kanya na wisdom, gano'n. Marami siya natututunan siguro na may substance. Yeah, parang gano'n, no? Parang hindi siya okay, parang hindi siya okay sa crowd na maiingay siguro, magugulo, parang ayaw niya The same with me. Kaya medyo parang na ko siya, na nagigets ko yung bakit gano'n. Nakarelate ka dun sa Nagigets ko yun. Wow, napakaganda mga viewers ng life story ng ating couple, si Ate Francis and Kuya LG. Now, actually marami pa to sarap sana magkwentuhan pa kaya lang limited yung time natin. Para sa ating mga viewers, makakarinig tayo ng special song from our special guest, Francis and LG Blances. Here we go!
musika mo. Sa kwento tawanan, ang mahalagay maipahayag ang kabutihan niya. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Kaya nga't salamat sa show mong ito. I'm sure they are happy, we're happy for you. Nagamit pa sa kalwalhatian niya't maranasan dakilang biyaya niya. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Salamat. Salamat po. Magandang gabi. So, any last words na lang, ano yung may papayo ninyo? Una-una, sa us being musicians, and number two, us being couples, no? Lalo na sa mga, ang focus na lang natin sa younger generation, syempre. Kailangan talaga may focus ka kapag ka nasa ministry. Hindi pwedeng half-hearted, hindi pwedeng okay na yan, ganun. Yeah. Siguro yan po yung naipagpapasalamat namin sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, like sa Vesper Choir, ramdam nila pag hindi pa okay. So talagang makikita mo they're doing effort para gumanda yung, let's say, when you sing. Hindi pwedeng okay na yan. Na ano na natin yan. Ano? Kaya sila talaga, nasa heart din nilang ministry, nasa heart din ng pagkanta nila na, let's say, music Sunday or Christmas cantata. Memorize natin. Kasi it brings a little joy and excitement sa kanila pag memorize nila yung kanta. At gusto nila kasi napipiga talaga. Ganun. So talagang kung kaya natin na mas ano pa. Yung malabas talaga yung full potential Yes. nila. Like that. So yun. Yun din. Maganda rin talaga na in partners kayo. Let's say you're a conductor, you partner with the choir. Ano bang gustong ma-achieve ng choir? Ano ba yung gusto natin marating? Kasi hindi pwedeng every Sunday, sige, kanta lang tayo. You don't grow. Kailangan May direction. kumbaga, deliberate yung idea na gusto natin mag-grow, gusto natin gumanda yung kanta. So, anong dapat gawin? No? So, really finding the reason why you are doing it to make a difference. Hindi yung pare-pareho lang every Sunday, sige. Anyway, Para makaraos lang. basta volunteer lang naman Yes, tayo rito. No? So kung meron tayong effort na magagawa to make our ministry, not only in singing, but no sa ibang ministry, to Ministries, make it more effective, to glorify God, let's do it. Sa relationship, yun po, tatandaan lang po natin yung tatlong bagay. Ano nga yung una? Friendship. Friendship, Yan. develop your friendship. Pangalawa, kunin natin yung blessing ng Panginoon. Yes. Wag nating aalisin yun sa equation. Kapag nagtatayo po tayo ng relationship, let's always consider yung blessings ng Panginoon through Guidance the ng blessings of our Family. families and friends. Tapos pangatlo, let us keep our yung relationship focus sa ating Panginoon. So yun po. Ako lagi kong sinasabi, you embrace the discipline. Okay, kahit naman sa ang aspeto ng life natin, kailangan may discipline eh, di ba? So same thing with music. May discipline to come early, discipline to rehearse with other members. Tapos discipline also to deliver what is required of us. Ganon. So yun basically, pag you have that discipline, everything will follow. Kasi you're doing this discipline because you love the Lord. Gusto mo ibigay yung best mo eh. So yun, as sa younger generation, when it comes to relationship, nasabi niya na lahat kasi
it has been an effective Mhm. guidance sa amin. O naging effective siya sa amin. Parang living testimony kami nung sinabi niya. And I know, kahit na bagong new generation kayo, or ano nga generation ang tawag ngayon? Gen Z. Z. Z ba? Z. Okay. Gen Z. Okay, kahit Gen Z naman, hindi naman nagbabago yung design ng Lord sa relationship, di ba? That's true. So, yung time lang, di ba? Mm. Pero kung you will really desire what the Lord's will and best and perfect will para sa inyo, especially sa relationship, you always seek His will. You always seek His guidance. So, yun lang yun. Seek His will, seek His guidance, and everything will follow. Wow, amen. Very well said, no? Ate Francis and Kuya LG. Happy Love Month. So, yeah, Happy Love Month. So, maraming salamat ulit Thank sa you, inyong DJ pagbahagi Happy. sa napaka-inspiring na kwento at Ang sarap nakakatawang pala ng kwento. kwentuhan, ano? Yes, nakakatawa, nakaka-inspire, nakakakilig. Kanina may kinilig ako kanina sa kwento nyo. So maraming salamat din sa mga viewers natin. Again, give it up to Francis Blances and LG Blances, the Blances couples, ang ating special guest for this evening. So, we have to go, no, mga viewers natin. So, before anything else, let me remind each and everyone that we can make a difference in our homes, we can make a difference in our work, we can make a difference in our school, we can make a difference in everything we do, no, and whatever the things that we are going to do, we can always make a difference kasi lahat tayo ay nasa Panginoon, and always be reminded that we are God's masterpiece. Ayon nga sa Ephesians 2:10, meron tayong value, meron tayong halaga, kaya kung tayo ay may pinagdadaanan, malaki man o maliit, always be reminded we are God's masterpiece. So again, maraming salamat po muli sa inyo mga viewers. See you again next Saturday, 7 p.m. Same channel sa Facebook Live and also sa YouTube, Spotify, and TikTok. So again, this is DJ Happy saying, pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all.